the rapture of the church. And I know na after po ng crucifixion ng ating pong Panginoon Kristo, siya po ay nabuhay na muli, and that is what we call resurrection. And then after His resurrection, siya po ay nag-ministeryo, and then after that, siya po ay umakyat muli sa langit. And the believers of Christ, the disciples of the Lord, ay muli po nag-aantay sa kanyang pagbabalik. And that is what I would like to talk this morning, the coming of the Lord Jesus Christ for His church. Para kanyang kunin, para kanyang agawin. And that is what we call the rapture. So, titingnan po natin in Revelation chapter 4. So, marami po tayong mga passages na bubuksan, kaya please be alert, mga kapatid, and pakinggan po natin mabuti ang mensahe nito. Revelation chapter 4, verse 1. Titingnan po natin in chapter 1 to chapter 3, Apostle John is talking about the church. No? Nagbigay po siya dito ng mga patungkol sa church, kung ano ang kanilang magiging kalagayan, at kung ano po yung mga mangyari sa church ng ating pong Panginoon. But in this 4th chapter, makikita na po natin dito yung revelation ng ating Panginoon Kristo kay Apostle Juan. After this I looked, and behold, a door was opened in heaven, and the first voice which I heard was as it were of a trumpet, talking with me, which said, Come up hither, and I will shew thee things which must be hereafter. And immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. So nakikita lang po natin dito, in the beginning of Revelation chapter 4, makikita po natin dito na hindi na po pinag-usapan dito ang church. No? Kumbaga, ang church po dito ay wala na during that time. So makikita po natin na sa usapin po ng rapture, pag sinabing rapture, ito po yung pagdating muli ng ating Panginoon Kristo upang kunin yung kanyang katawan, the body of Christ, the church, and the bride of Christ. So titingnan po natin in 1 Thessalonians, again, chapter 4, verse 17. Ang sabi po dito ni Apostle Paul, Then we which are alive and remain shall be caught up. So the word rapture ay wala po sa Bible. But yung rapture ay makikita po natin yung manifestation na ito dito po sa salitang word na caught up. So sabi ng Apostle Pablo, Then we which are alive shall be caught up or raptured. And sabi po dyan, together with them in the clouds to meet the Lord in the air, so shall we ever be with the Lord. So pag sinabing rapture or to caught up, it means snatching away. Ito po yung nanakawin or aagawin, kukunin. Yan po ang ibig sabihin ng rapture. So, to simply define the word rapture, the rapture means the imminent return of Christ for His church. Pag sinabi natin imminent, it means any moment. Sa anumang panahon, sa anumang pagkakataon, hindi natin alam, pero pwedeng bumalik muli ang Panginoon Kristo para kunin yung kanyang church, para kunin yung kanyang katawan. So, ang rapture ay hindi po kasing parehas ng second coming. Although, yung second coming, sa paniniwala po ng iba, may dalawang phase yan, which is the rapture and the revelation. But, para mas maging clear po sa atin, again, yung rapture ay yung muling pagbabalik ng Panginoon Kristo para kunin yung kanyang church. While yung second coming, ito po yung masasabi po natin, muling pagbabalik ni Kristo, dito po sa lupa, after pong makaranas ng sangkalupaan ng 7 years tribulation, at babalik ang Panginoon Kristo kasama yung mga saints upang mag-establish po siya ng kanyang kaharian dito sa lupa for 1,000 years. So, kung titignan po natin ang sequence ng mga mangyayari po in the last days or at the end of times, makikita po muna natin, this is what I believe personally. First, mangyayari po muna is rapture. Okay? Kukunin po ng Panginoon yung kanyang katawan, yung kanyang church, yung bride of Christ. Kanya pong sasalubungin sa ipapawid. At sila po yung magkakaroon ng pagbabago, magkakaroon po ng glorified body. So, rapture, ang tawag po natin dyan. And then after the rapture, dito po sa lupa, magkakaroon po ng 7 years great tribulation or magkakaroon po ng matinding kapigatian, matinding problema, matinding paghihirap. Tribulation po ang tawag dyan. And then, habang may tribulation po dito sa lupa, sa langit po, yung mga mananampalataya
mananampalataya na kinuha na po ng Panginoon Kristo, sila po ay magkakamit ng gantimpala, which is the judgment for the Christians, the judgment for the believers. Sila po hatulan kung sila po may gantimpala or walang makukuha pong gantimpala. And then, after the 7 years tribulation, darating na po muli ang ating Panginoon Kristo, His second coming, dito po sa lupa, upang siya po ay mag-establish muli ng 1,000 taon. Siya po ay mag-establish ng kanyang paghahari sa loob ng 1,000 taon dito po sa lupa. And then, after po ng 1,000 years, then, magkakaroon na po ng tinatawag nating Great White Throne Judgment. Yun na po yung paghahatol sa mga wicked, sa mga lost, sa mga unbelievers, sa mga namatay na walang Kristo sa kanilang buhay. And after the Great White Throne Judgment, doon na po magsisimula ang eternity, ang forever and forever and forever. So forever in hell or forever in heaven. So yan po yung nakikita po nating sequence na tinuturo po ng salita ng Panginoon. Now, hindi naman po ako nagpapakadogmatic na dahil pre-tribulation po ako. Ibig sabihin, darating ang Panginoon Kristo, ang aming paniniwala, bago magkaroon ng tribulation period. That is what I believe and that is what I am teaching po mga kapatid ngayong umagang ito na atin pong mapaniwalaan at atin din pong makita sa Bible. But I'm not dogmatic because, again, may naniniwala sa pre-tribulation period, which is ako rin po ay naniniwala na darating ang Panginoon Kristo, i-rapture ng church bago po ang tribulation period. Pero meron pong mga naniniwala din sa mid-tribulation, ibig sabihin darating ang Panginoon Kristo after 3.5 years. Sa kalagitnaan po ng tribulation, muli pong babalik ang Panginoon Kristo para kunin yung mga mananampalataya. So yung mga hindi naligtas sa tribulation period or hindi pa po sumampalataya kay Kristo during that time, ay maiiwan po sila again sa tribulation period. So that is mid-tribulation. And then post-tribulation. Yung post-tribulation naman po, sila ay naniniwala na yung rapture and second coming, parehas po sa nila yun. Kumbaga, after 7 years tribulation, doon po ira-rapture ang church, doon po muling babalik po ang ating pong Panginoong Jesucristo. So, yan po ang tinatawag po natin post-tribulation belief na naniniwala po ang marami pong mga sekta rin po. But what I personally believe is pre-tribulation period. And I would like to give you reasons kung bakit po ako naniniwala na ang Panginoon Kristo ay darating bago po ang tribulation period. Kukunin niya ang kanyang church sa ipapawid, yung mga sumampalataya sa Panginoon Kristo, at hindi na po sila makakaranas ng 7 taon na matinding paghihirap at matinding pag-uusig. Okay? So, reasons for believing why the church is not going through a great tribulation period. Kung titingnan po natin in Matthew chapter 24, maganda ma-differentiate po natin because yung signs of the end of the age or yung signs of the second coming of Christ is not the same with the rapture of the church. So Matthew chapter 24, verses 1 to 3. Ang sabi po dito ng atin pong ng talata, ang sabi po dito, and Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, see ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. So ipinapakita ng Panginoon Kristo, lahat ng mga gusali po ay babagsak. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately. Meron mga tinanong sa kanya mga disciples. Ano po yung tinanong nila? 3 bagay, saying, tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? So, nakikita po natin dito, ang Matthew chapter 24 ay hindi po patungkol sa rapture of the church. Ito po ay patungkol sa signs of the end of the age to come. Ito po ay patungkol sa ikalawang pagbabalik ng ating pong Panginoon Kristo at ipinakita po dito in this chapter yung mga signs na muli po siyang babalik in His second coming. Okay? So, ang sabi po dito sa verse 21, Matthew chapter 24 verse 21, for then shall be great tribulation, such as not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. So ipinapakita naman sa Kristo dito na meron pong mangyayari sa mundo na hindi pa nararanasan ng mundo na tinatawag po Great Tribulation. I know na tayo ngayon ay nakakaranas ng tribulation because alam po natin na may tribulation po ngayon. Amen? May mga nararanasan po natin krimen,
mga violence, mga matitinding wars, mga matitinding paghihirap sa mundo pong ito, yan po ay hindi tribulation. Pero hindi po yan kasing kaparehas ng Great Tribulation na mangyayari po sa 7 years pagka-rapture po ng church. Because yung tribulation na nararanasan po ng tao ngayon ay resulta ng kasamaan ng tao laban sa isang tao. Okay? Kaya po may mga tikmaan, kaya po may mga violence, kaya po may mga krimen, kaya po may mga bloodshed, kaya po may mga matitinding mga problema sa mundo ito. Yan po ay resulta ng kasamaan ng tao sa kanyang kapwa-tao. Pero yung Great Tribulation, hindi po ito tao sa tao. Ang Great Tribulation, ito po ay patungkol sa Diyos na kanyang i-outpour ang yung kanyang puot, yung kanyang ibubuhos, yung kanyang kapuotan. Kaya pag binasa po natin ang Revelation chapter 4 or chapter 6 through 19, makikita na po natin doon yung matinding puot, yung galit ng Diyos sa sangkatauhan, sa kasamaan. So, yun po ay tinatawag po natin Great Tribulation, matinding paghihirap, matinding pagpapakasakit po na mararanasan po ng tao. So, makikita po natin na sa buhay po natin, napakahalagang ma-realize po natin, yes, we are indeed in tribulation, pero hindi pa po tayo nasa Great Tribulation. Yung Great Tribulation po ngayon ay hirapan ng mundo sa dindi ng digmaan, sa dami ng krimen, sa dami ng patayan, sa dami ng mga violence, sa mga napakatitinding kasalanan, sa mga buhay ng isang nagsasabing siya'y Kristiyano pero malamig sa Panginoon. Kung ngayon, mga kapatid, medyo nakikita na po natin yan, nagstado pa po sa darating po na Great Tribulation. Mas magiging matindi, mga kapatid, ang mararanasan po na paghihirap ng sangkatauhan. So, reasons why I believe na darating ang Panginoon Kristo bago po dumating ang Great Tribulation. Number one, because Great Tribulation period is the only view that allows the imminency of Christ. Yung Great Tribulation period ay tanging view lamang na nagpapakita sa atin ng muling pagbabalik ng Kristo any moment. Kasi kung may tribulation, of course, at the beginning of or at the middle of the 7-year tribulation, alam na po ng tao kung kailan darating ang Panginoon Kristo. And after 7 years tribulation, alam na rin po ng mga tao na time kung kailan po i-rapture ang church. But yung Great Tribulation is the only view na sumasang-ayon sa muling pagbabalik ni Kristo para po yung kanyang church any moment. Imminency of the coming of Christ for His church. So, tingnan po natin sa galing in Matthew 25 verse 13. Ang sabi po mismo ng Panginoon Jesus, "Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh." Ang sabi po ni Kristo, magmatsyag kayo sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang araw na darating po ang anak ng tao, referring to Himself. And even the Lord Jesus Christ Himself, during the time, hindi po niya alam kung kailan siya muling babalik para po ninyo kanyang church. Kaya sinasabi niya sa kanyang mga disciples, magmatsyag kayo sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang anak ng tao, referring to the Lord Jesus Christ. And verse 24, ang sabi po dito mga kapatid, chapter 24, Matthew chapter 24, verse 42. "Watch therefore, for ye not know what are your Lord that come." Magmatsyag daw tayo sapagkat hindi natin alam yung oras kung kailan darating ang Panginoon. So walang ibinigay na specific na oras, specific na araw, specific na buwan, specific na taon, kung kailan po darating ang ating pong Panginoon Kristo. Wala pong detalye sa timing ng pagbalik muli ng Panginoon Kristo para agawin or i-rapture yung kanyang church. Verse 44, ano po yung dapat natin gawin? "Therefore, be ye also ready, for in such an hour as ye think not the Son of Man cometh." Kahit sa panahon hindi mo iniisip na darating ang Panginoon Kristo, maging ready ka, maging handa ka. So yung pre-tribulation period is the only view that allows the imminency of the coming of the Lord Jesus Christ for His church. So walang detalye kung kailan siya muling babalik. Pwede ngayon, babalik i-preach ako. Pwede mamaya after ko mag-preach. Pwede mamaya ang gabi. Pwede bukas. Pwede sa sunod na linggo. Pwede sa sunod na buwan. Pwede sa sunod na taon. Wala pong detalye yung muling pagbabalik ng Panginoon Kristo. Any moment, anytime, pwede siyang bumalik para agawin yung kanyang church. Hindi yun alam ng mga tao sa mundo ito na hindi pa nakakilala sa Panginoon Kristo. Mamaya pupuntahan po natin yun. But again, the imminency of Christ, ang tanging doctrine na nagpapaniwala na darating si ang Panginoon Kristo any moment is the doctrine of pre-tribulation period.
That's why I believe na hindi na po dadaan ng church sa tribulation period, sa matinding paghihirap, sa matinding pagpapakasakit, or matinding pagtitiis sa mundo pong ito sa loob ng 7 taon. Meron pa po bang church sa tribulation period? Yes, meron pang church. Pero yung church na naiwan sa tribulation period is apostate church. Yun po yung church ng mga tao na sila'y nagsisimba, sila'y umaattend ng church, sila'y naniniwala sa Diyos, pero ni isang beses, hindi nila ibinigay yung kanilang tunay na pananampalataya kay Jesucristo bilang kanilang sarili tagapagligtas. So, sila po yung church na gagamitin din po ng kaaway ng Antichrist sa Great Tribulation period para makapanlaya po ng maraming tao. So, ano po ang dapat kasing buhay meron tayo mga kapatid at this very moment? Ang sabi po ni Apostle Juan in 1 John chapter 3. 1 John chapter 3 verse 2 and 3. Ang sabi po dito ni Apostle Juan, Beloved, now are we the sons of God, and it does not yet appear what we shall be. But we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Yun yung paniniwala ni Apostle Juan. Yes, hindi pa ngayon dumarating ang Panginoon, pero isang araw, makikita po natin siya, ang nagiging kagaya natin ang Panginoon sa Kristo. Pakipatid na lang po. Verse number 3, ang sabi po dito, And every man that is hope in Him, purifieth himself, even as He is pure. So kung meron tayong pag-asa na talagang, kung naniniwala ka, are we listening mga kapatid? Kung naniniwala ka, darating ang Panginoon sa Kristo, any moment, ito ay dapat magbigay sa iyo ng motivation na linisin mo ang iyong sarili. Na ikaw ay magpakalinis. Mga kapatid, tayo po ay binili sa dugo ng ating Panginoon Kristo. Our body, our life is precious and priceless. So huwag nating payagan mga kapatid. Young people, listen to me. Huwag mo payagan na ibenta mo ang iyong katawan sa kahit kaninong tao ng sobrang mura. O ng mura. Because you are priceless and you are precious in the sight of God. Hindi mo dapat ibenta yung katawan mo sa kung kaninong tao. Lalo na po sa online po ngayon, mga kapatid. Madali na pong ibenta ang sarili. Madali na pong i-sell out ang sarili, mga kapatid. So, as believers of Christ, young people, adult Christian, anak po na lagayan natin sa Panginoon, mahalagang makita natin na kung tayo ay talagang may pag-asa, darating ang muli ang Panginoon sa Kristo, any moment, magpakalinis tayo sa harapan ng ating Panginoon. Yan ang dapat natin pinagsisikayan, ang maging malinis sa harapan ng Diyos. Huwag mong gagawin yung ayaw mong gawin once bumalik ang Panginoon sa Kristo. The problem with the church, mga kapatid, today ay masyado tayong worldly-minded. Masyado tayong ungodly. Masyado tayong earthly-minded. Yung isip natin, yung kaisipan natin, masyado nakatuon sa mundong ito. Masyado tayo nakapokus sa mga material na bagay. Lalo na po sa panahon po natin ngayon, nalaganap po ang sensuality. Laganap po ang mga iba't ibang klaseng kasalanan. Laganap po ang masasabi natin materialism because of the kind of the world na meron tayo. Lalo na po ngayon na sinasabi na tayo ng Western world sa kanilang klase ng materialism, sa kanilang klase ng sensuality or pornography na kanila pong kumbaga nire-demonstrate mga kapatid. So, napakahalagang ma-realize natin as believers of Christ, as Christians, ang Panginoon Kristo na ating tinanggap, sinampalatayanan sa ating buhay as our Lord and personal Savior ay muling babalik upang tayo'y kunin ang kanyang church. Yes, kung nahihirapan tayo ngayon sa iba't ibang klase ng problema or even kasalanan sa mundong ito mga kapatid, I would like you to know that the hope na meron tayo, muling babalik ang Panginoon Kristo upang kunin niya yung kanyang church. Kaya hindi tayo nagsasawang maglingkod, hindi tayo nagsasawang dumalo, hindi tayo nagsasawang mag-aray ng kaluluwa, hindi tayo nagsasawang gawin kung anong kalooban ng Panginoon sa atin because we have the hope na muling babalik ang Panginoon Kristo upang kunin yung kanyang church. Tayo po yun. Kaya tayo po yung dapat lagi tumingin sa Panginoon, our blessed hope. In Titus chapter 2, Titus chapter 2 verse 13 and 14. Ang sabi po dito, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave Himself for us that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. Amen? Yan po ang gusto ng Panginoon. Tayo po'y masumpungan po niyang malinis sa kanyang harapan. And as believers of Christ,
We need to look for that blessed hope. Tumingin tayo sa mapalad na pag-asa. The great God and our Savior, Jesus Christ. Sa Kanyang maluwalhating muling pagbabalik upang kunin po niya tayo na Kanyang church. So, pre-tribulation period is the only view that allows the imminency of the Lord Jesus Christ. Amen? Not mid-tribulation and not even post-tribulation. Because akala po ng marami, darating pa rin sa Kristo pag napangaralan na lahat ng tao ng mabuting balita. Well, yun po ay patungkol sa second coming ni Kristo na siya po ay mag-establish ng kaharian dito po sa lupa. But that is not talking about the rapture of the church. I hope naiintindihan po natin ang mensahe nito. In Matthew chapter 24, verse 4, okay, Matthew 24 or verse 14 na lang po. Sabi po dito, for the kingdom of heaven and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Ano po yung end? Napabarating na po na yun? Yung katapusan ng tribulation period, pag napangaral na po ang lahat ng mabuting balita sa mga tao during that time. But that is not talking about the rapture of the church. Kasi kung ito ay patungkol sa rapture of the church, edi ang aantayin na lang natin yung huling bansa na mai-translate sa kanila yung Bible at sila yung makapakinig ng salita ng Panginoon. Then darating na po ang Panginoon Kristo. Kasi ang pagdating ni Kristo upang kunin yung kanyang church, walang detalye, walang timing, any moment. Kahit hindi ka ready, kahit hindi mo alam kung kailan, darating po ang ating Panginoon Kristo. And then, second thing, reasons why I believe that hindi na po dadaan ang Church of Tribulation period. The church is promised deliverance from God's wrath. Kaya nga po, Revelation chapter 1 to chapter 3 patungkol sa church, and then chapter 4 and chapter 6 through 19 patungkol sa Great Tribulation, wala na po ang church doon. Hindi na po pinag-uusapan ang church doon. So the church is promised great deliverance from God's wrath. In chapter 16, ang po natin sandali in Revelation. Okay, chapter 6, verse 12 to 17. Ang sabi po dito, and I beheld when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black, as sackcloth of hair, and the moon became as blood. So yung araw na po ay naging itim at parang buhok. And the moon became as blood, and the stars of heaven fell unto the earth, even as fig tree casteth her untimely figs, when she is shaken of a mighty wind. Try to imagine. Yung mga bituin sa kalawakan ay babagsak sa lupa. And the heaven departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. Mga bundok sa Nueva Ecija, pagdating ng 7th tribulation period, mawawala yun doon. Okay, verse 15, and the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man, hid themselves in the dens and in the realms of the mountains. Akala niyo po ba, yung mga may iwas tribulation period, na mga hindi sumampalataya sa Panginoon Kristo, sila yung magsisisi dahil naranasan nila ang buwan ng Diyos? No. Sila ay lalong magagalit sa Diyos. Itataas nila yung kanilang kamay, yung kanilang feast sa Panginoon. Hindi po sila magsisisi. Because ang mga maliligtas lang po sa tribulation period, mga kapatid, yung mga hindi nakarinig ng gospel, at yung Israel, yung Hudyo. Pero yung mga hindi sumampalataya sa Panginoon Kristo, bago dumating ang rapture at bago makaranas ang tribulation period, hindi na po sila sasampalataya. Wala na pong second chance sa tribulation period. The second chance is now. Habang hindi pa po dumarating ang Panginoon Kristo para kunin yung kanyang church. Kaya lahat po ng tao na tayo, matatakot sila. Magtatago sila sa puot ng Diyos, sa galit ng Diyos, and said to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of Him that sitteth on the throne and from the wrath of the Lamb. Amen? From the wrath of the Lamb, yung puot ng anak ng Diyos, yung puot ng Panginoon Kristo. For the great day of His wrath is come, and who shall be able to stand? Wala pong makakatayo sa great tribulation. Wala pong makakaya, mga kapatid, hindi po kakayanin ng mga tao hindi sumampalataya ang Great Tribulation period. But the church, we are promised na naligtas na po tayo sa puot ng Diyos. Ang tanong, bakit hindi pa po dumarating ang Panginoon Kristo? One definite answer to that is because of God's forbearance, because of God's patience, God's long-suffering,
God's love to each one of us, mga kapatid. In 2 Peter 3, verse 9 to 10, makikita po natin dito that the Lord is not slack concerning as promise, as some men count as slackness. So maraming tao that time, hindi na po naniniwala na muling babalik ang Panginoon Kristo because marami na nangangaral niyan. Yung ibang mga nangaral niyan, patay na. Aaring ako po ngayon na nangangaral ngayon, pagdating ng panahon, hindi pa po darating ang Panginoon Kristo, kukunin na ako ng Panginoon. So maraming tao, because of those situation, mga kapatid, hindi po sila naniniwala muling babalik ang Panginoon Kristo. Pero sabi nga po sa Peter, very clear, the Lord is not slack concerning His promise. Hindi na po ang Panginoon sa kanyang pangako. As some may count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Hindi willing ang Panginoon na sino na ipapahanap, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. So hanggat may time pa tayo na ang ating pamilya makakilala sa Panginoon, ang ating kaibigan makakilala sa Panginoon, ang mga katrabaho natin makakilala sa Panginoon, yung mga circle of influence na binibigay ng Diyos sa atin na sila'y makakilala sa Panginoon sa Kristo at ma-share natin sa kanila yung gospel. Use those opportunity na maibahagi natin sa kanila. Anyway, hindi natin trabaho magligtas. Ang work natin, ang trabaho natin, ipakilala sa kanila sa Jesus at yung ginawa ng Panginoon sa Kristo para po sa kanila. Because darating yung panahon na yung long suffering ng Diyos, yung forbearance ng Diyos ay matatapos dito sa lupa at ang tao po ay makakaranas ng matinding kakuotan, matinding tribulation dito po sa lupang ito. Kaya as Christians, we need to understand na hindi tayo iniwan dito ng Diyos para lang magtrabaho. Please don't get me wrong. Mahalagang magtrabaho para mag-provide ng ating mga pangangailangan, pero hindi tayo iniwan ng Diyos dito sa lupang ito para lang magtrabaho at mabuhay sa ating sarili, mapakain natin ang ating sarili. Iniwan tayo dito ng Diyos dahil may purpose siya sa atin. Ano yung purpose po niya sa church? Ipahayag yung mabuting balita. Go ye, mga kapatid. Yun nga po yung mensahe ng ating choir. So tayo po iniwan ng Panginoon dito. Hindi para mabuhay sa ating sarili, kundi para maging nagamit-gamit sa kanyang kaharian, maging busy sa kanyang gawain, at maipalaganap natin ng mabuting balita sa mga taong hindi pa nakakilala sa ating pong Panginoong Yesu Kristo. That is the reason why iniwan tayo dito pa ng ating Panginoong Kristo. At hindi niya pa po tayo kinukuha. At hindi pa po siya dumarating para i-rapture ang church. We have still a mission here na kailangan po natin gawin, na kailangan po natin gampanin para po sa ating pong Panginoon. In 1 Thessalonians chapter 5, tingnan po natin sandali. 1 Thessalonians chapter 5, verse 1 and 2, sabi ng Apostle Paul, but of the times of the seasons, brethren, you have no need that I write unto you, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Ang pagdating ng Panginoon sa Kristo ay parang magnanakaw. Hindi kailangan magpaalam na magnanakaw. Amen? Hindi kailangan magsabi sa iyo na nakawan ka mamaya. Hindi po. So yung rapture, yung pagnanakaw ng Diyos sa mga church niya ay bigla na lang darating. In chapter 1, verse 10, sabi po dito, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Ano po yung wrath to come? Great Tribulation period. Niligtas na po tayo dyan ng ating pong Panginoon sa Kristo. So the church, hindi na po dadaan sa 7 years tribulation. And then thirdly, third reason, the church in the tribulation is not in keeping with God's purpose for tribulation. So, hindi na po kailangan dumaan ng church ng tribulation because anong purpose ng church? Bakit siya dadaan pa ng tribulation? Hindi po para maglinis. Yung iba po ang paniniwala nila, kailangan dumaan ng church sa tribulation period para sila ay maging malinis. No. Because tayo po ay naging malinis sa ano pong paraan. Sa ano pong paraan, mga kapatid? Tayo po ay naging malinis because of the blood of the Lord Jesus Christ. Because if somebody or someone na naniniwala na dadaan ng church sa tribulation para sa paglilinis, then hindi niya nauunawaan yung katuruan patungkol sa atonement ng ating Panginoon Kristo na yung dugo niya na natigil sa krus ng Kalbaryo ay sapat upang linisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. So not for cleansing, because in Ephesians chapter 1 verse 47, malinis na po tayo sa harapan ng Panginoon, accepted na po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Lahat ng tunay na sumampalataya sa Kanya at lahat ng may Kristo sa kanilang buhay. And then in 1 Corinthians chapter 3, verse 10 to 15, hindi na po tayo dala ng tribulation because meron pong judgment after po tayong i-rapture ng ating Panginoon. 1 Corinthians chapter 3, verse 10.
Meron pong judgment sa mga Krisyano. Hindi po ito judgment na ipapakita ng iyong kasalanan kung ikaw ay pupunta na lang, ikaw ay impyerno. It is a judgment kung ikaw ay may gantimpala or wala. According to the grace of God, ang nalilito po ba kayo mga kapatid? Okay? Baka na-rapture na po ang isip natin. So, huwag naman po sana. Makinig po muna tayo. According to the grace of God, it is given to me, as the wise master builder, I have laid the foundation and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. For other foundation can no man lay than that is made, which is Jesus Christ. So if you believe, you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior, you are like a building, ang pundasyon, ang ating pong Panginoon Kristo. Now, if any man build upon the foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble. So, may mga Kristyano po na yung kanilang klase ng paglilingkod ay parang ito, bilang precious stones, pero yung iba po ay mabilis na sunog, wood, hay, stubble. Ano sinabi sa verse 13? Every man's work shall be made manifest. Ipapahayag sa atin lahat ng gawa natin sa harapan ng Panginoon. For the day, that is the judgment for the believers, the judgment for the Christians, shall declare it, because it shall be revealed by fire. Now, yung fire na sinasabi dyan is not literally fire. And the fire, because I believe the fire na sinasabi dyan is the eyes of the Lord Jesus Christ na nag-aapoy, and every work, lahat ng gawa po natin mga kapatid, pag tayo po'y tumingin sa Panginoon at tayo po'y kanyang hinatulan, tayo po ay in total agreement sa kanyang paghahatol sa atin. Hindi ka na makakapag-argue sa Panginoon. Hindi ka na makakapagdahilan sa Panginoon kung may gantimpala ka or wala. Okay? So, in the fire shall try every man's work of what sort it is. So, yan po ang nararanasan ng mga mananampalataya. After the rapture of the church, tayo po ihaharap sa Panginoon Kristo upang i-judge tayo mga Kristyano kung may reward tayo or wala tayong reward. So what is the purpose of tribulation? The purpose of tribulation, number one, it relates to Israel. Ito po related sa mga Hudyo because in Revelation chapter 7, pag binasa po natin yun, makikita po natin na ang gagawin po ng Panginoon Kristo, meron po siyang inelect or itinalaga na gagamitin po upang i-spread ang mabuting balita. Gagamitin po niya ang 144,000 na mga Hudyo. Yun po ay mga Israel. At sila po ang gagamitin ng Panginoon upang i-spread ang mabuting balita at ihanda tayo sa pagdating ng Messiah, pagdating ng ating pong Panginoon Kristo. That's why, mga kapatid, noong unang panahon, sa unang pagdating ni Kristo, may mga Hudyo na hindi po tumanggap sa Kanya, but ito po, kakaiba na po ito dahil gagamitin ng Panginoon ng Israel para ihanda yung mga Hudyo upang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Kristo for their Messiah. And then purpose of tribulation, it relates also to Gentiles. Kaya makikita po natin, marami pa pong mga tao na hindi pa po nakakapahilig ng gospel, mga hintil na maliligtas po at sasampalataya po sa atin pong Panginoon Kristo. And then third thing, the purpose of tribulation, it relates to Satan. In Revelation chapter 20, verses 1 to 3, tingnan po natin sa chapter 20, verse 1 and 3. And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit, and a great chain in his hand. And he laid hold on the dragon and the old serpent, which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years. So pakakawalan ang Diablo, the old serpent, Lucifer, Satan, the devil, pakakawalan po siya at siya ikukulong for 1,000 years. And cast him into the bottomless pit and shut him up and set a seal upon him that he should deceive the nations no more till the 1,000 years should be fulfilled, and after that he must be loosed a little season. So makikita po natin dito sa 1,000 year reign ng pag-aari ng Panginoon Kristo, napakatayapa po niyan because yung Diablo, yung kanyang espiritu, ay hindi na po umiiral para makapandaya pa po ng mga bansa. While sa panahon natin ngayon, alam po natin that the devil, Satan, ay patuloy na kumikilos sa mundo pong ito. Merong spiritual war, merong spiritual battle, and that is Satan, mga kapatid, na patuloy kumadaya sa buhay ng napakaraming mga tao. So, purpose of tribulation, it relates to Satan. And the fourth thing, why I believe that the church ay hindi na po daraan ng tribulation, the church is not on the earth during the tribulation period, in Revelation chapter 4. Hindi na po pinag-uusapan dyan ng church.
Hindi na po kailangan pag-usapan dyan ng church. Because ang church ay tinubos na po ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Sila po'y malinis, sila po'y ligtas, sila po'y bride of Christ, at sila po'y kukunin ng Panginoon Kristo sa ipapawid sa kanyang muling pagbabalik. Para kunin yung kanyang church. And last thing, Paul's message to the Thessalonian Christians is further assurance that the church will escape tribulation. So, ang mensahe ng Panginoon ni Apostle Paul sa mga Thessalonian believers ay katiyakan ng church ay hindi na po daraan ng tribulation. In 1 Thessalonians, balikan natin sandali. 1 Thessalonians chapter 4, verse 30. Ang sabi po dito ni Apostle Paul again, sa binasa po natin kanina yung scripture reading, wala po ditong mention ng mga lost people, mga unsaved, mga unbelievers, or mga kapuotan, or nakakaranas pa po sila ng flaming of fire. Okay, so tiyak na tiyak po ang salvation ng church ng ating pong Panginoon sa Kristo. So ano po ang dapat ginagawa ng church? Sa ayon po sa pinag-aralan natin, church are to be looking, to be ready, and to be working. Para po sa ating Panginoon. We ought to be busy in the Lord's work. Maging busy tayo sa gawain ng Panginoon. Yes, nagtatrabaho tayo, may negosyo tayo, may mga ginagawa tayo ibang bagay sa buhay natin. But I would like you to know na pwede natin gamitin yon sa kaharian ng Diyos. Pwede natin gamitin yon para ipalaganap ang mabuting balita. Pwede natin gamitin yon para, mga kapatid, mangyari sa buhay natin yung assignment, yung purpose ng Panginoon sa kanyang church kung bakit niya tayo iniwan pa dito sa lupang ito. Amen? So lahat sa buhay natin ay iugnay natin sa gawain ng Panginoon. Lahat sa buhay natin ay iugnay natin sa pag-asa na muling babalik ang ating pong Panginoon sa Kristo. Balik sa sobrang kabisihan natin, masyado na po tayong na-out of focus, masyado na pong nawala yung paningin natin sa muling pagbabalik ni Kristo para kunin tayo. At makakalimutan na po natin yung mandato at yung kalooban ng Panginoon sa atin as believers of Christ and as Christians. Ang gawain ng church is to evangelize. Amen? Ito yung gawain natin. Hindi ito gawain na ng ilang tao. Gawain ito ng bawat miyembro ng church. Gawain ito ng bawat mananampalataya na tayo po ay dapat nag-aakay ng kaluluwa sa anumang paraan na kaya po natin, sa anumang paraan na pwede natin gawin. Kung hindi mo kaya mag-share pa, pwede kang mag-imbita. Amen? Pwede mo silang ipakilala sa mga tao kaya pwede mag-share ng mabuting balita ng ating pong Panginoon sa Kristo upang sila makakilala sa Panginoon. Lahat tayo ay dapat may kasangkapan, mga kapatid. Yung resources na meron tayo, yung talento na meron tayo, yung kakayahan na meron tayo, ipagamit po natin yan upang makapag-akay tayo ng kaluluwa. Because that is the word of the church. And our message, mga kapatid, is the gospel of the grace of God. Yung mabuting balita ng biyaya ng Diyos sa tao na kahit ang tao ay makasalanan, hindi karapat-dapat siya'y pwedeng maligtas at magkaroon ng katiyakan ng kanyang kaligtasan kung siya'y tunay na sasampalataya at tatanggap kay Kristo bilang Panginoon at sarili tagapagligtas at siya'y magkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos at babaguhin ng Diyos sa kanyang buhay. That is our message, mga kapatid. And are the messengers. Who are the messengers? You and me. Ikaw ang mensahero. Maaaring hindi lang sa iyong pananalita, kasama na rin ang iyong buhay. Dahil sabi nga ni Apostol Pablo, ang buhay natin ay parang letra na binabasa. Binabasa tayo ng tao sa ating mga piligid. Binabasa tayo ng ating mga kapitbahay. Binabasa tayo ng ating mga kaibigan na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Binabasa tayo ng ating mga katrabaho. Binabasa tayo ng mga tao na kasalamuhan natin. At pag binasa nila tayo, sino ang kanilang nakikita? Anong mensahe ka nang naririnig? Anong mensahe ka nang tatanggap? We are the messengers of the gospel of the grace of God. Yes, maraming mga hahamak sa muling pagbabalik ni Kristo. Maraming pagkatawanan, maraming hindi naniniwala. Maraming napaka-negatibong kaisipan in 2 Peter chapter 3. But we as believers of Christ, we believe with all our heart na kung si Kristo ay namatay sa krus sa Kalbaryo, siya'y nailiging at muling nabuhay at siya'y umakyat sa langit. Naniniwala din tayo na siya'y muling babalik para kunin yung kanyang church. So in 1 Thessalonians 4 verse 13 to 18, basahin po natin sandali. Okay? Kung nakikinig po kayo, please say amen. Yeah. Okay, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not. So pinapakita ni Apostle Paul na hindi na po dapat malungkot yung mga mananampalataya na buhay pa kung namatay na yung kanilang mga mahal sa buhay
at sila po'y namatay na kay Kristo. Even as others which have no hope. Kaya minsan makapansin niyo po yung mga funeral service, makapansin niyo yung mga taong namatayan na walang pag-asa at mga taong namatayan na may pag-asa. Pag mga mananampalataya at may namahal sa buhay natin, na alam natin siya'y mananampalataya ng ating Panginoon Kristo, meron tayong pag-asa na makikita natin siya muli. Meron tayong pag-asa na magkakaroon ng reunion tayo muli sa kanyang buhay. Amen? Ako po may mga mga preachers, mga pastors na inuwanan ko ng Panginoon. And I am hoping, of course, I do not have pride, but I am hoping na one day makita ko po sila at makita ko po sila in heaven. Pero yung mga tao pong namatay na walang Kristo, wala silang pag-asa. Verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them which also sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, and with the voice of the archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be raptured together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Therefore, comfort one another with his word. So ano po yung mga events na mangyayari po sa rapture? And pakinggan po natin ito. First, the Lord is coming to His church personally. Sabi po dyan, for the Lord Himself shall descend from heaven. So ang unang-una natin makikita, hindi yung mga kamag-anak natin, hindi yung mga kaibigan natin, hindi yung mga kapatid natin na namatay na una, bago pa dumating ang Panginoon Kristo. Ang unang-una natin makikita ay ang Panginoon. Wala na pong panahon ng, okay, rapture na. Hanapin ko muna, asa kaya yung namatay kong kaibigan, asa kaya yung namatay kong kapatid, asa kaya yung namatay kong katrabaho na nakakilala sa Panginoon. Because ang rapture po ay sobrang bilis. Kaya ako, be careful. Akala ko ng iba, pagdating ng rapture, pwede pa silang maghanda. Wala na pong panahon ng paghahanda sa rapture. Because in 1 Corinthians chapter 15, verse 51, tingnan po natin ito sandali. 1 Corinthians 15, verse 51 and 52. Behold, I show you a mystery, we shall not all sleep, but we shall all be changed. Hindi tayo lahat mga tutulog or mga mamatay, but lahat tayo magbabago, sabi ng Apostle Paul. Verse 52, in a moment, yung sinabi kong a moment dyan, ang ibig sabihin niya, yan po yung time na sobrang bilis na hindi mo kayang sukatin. Kaya sabi ko dyan, in the twinkling of an eye, tayo nga po kumisak ka na, o kumra, kahit po bilis. Sobrang bilis po yan, hindi mo kayang sukatin, mga kapatid. In the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. So, pag tumuloy na po ang trumpeta, yung mga patay ay muling bubuhayin muli. Saan man sila namatay? Namatay man sila sa Dalampasigan, namatay man sila sa Pacific Ocean, mga mananampalataya na nalimot na po ng panahon, hindi na po nakita yung kanilang katawan, or saan man po sila nainibig, or saan man po nakaratay yung kanilang katawan, yung kanilang katawan ay bubuhayin muli, at yun po ay hindi na po nasisira, at yun po ay babaguhin ng Panginoon. There is something at the trump the sound. Tingnan po natin yung mamaya. But again, the Lord is coming to His church personally. Hindi siya magpapadala ng kahit sino, may kasama siya, but hindi siya magpapadala ng sino ng representative para kunin yung kanyang church. Siya mismo ang kukuha sa kanyang church. Siya mismo ang maagaw sa kanyang church. Dito sa lupa, siya mismo ang mag-rapture sa kanyang church. And then, He is coming from heaven. And sabi po again sa verse 16, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout. So from heaven, kukunin po ang mga mananampalataya. So lahat ng mananampalataya, mga namatay at mga buhay sa rapture, mga kapatid, ay aagawin ni Kristo at makakasama po sa ipapawid. He is coming with a shout. Siya isisigaw. There is something sa shout eh. There is something sa pagtunog ng trumpeta eh. Because sa Bible, sa Old Testament, pag sinabing may shout, may trumpet, sa bayan ng Panginoon, yun yung panahon na sila yung nagtitipon-tipon dahil ready na sila sa digmaan. Para mag-ready na sila sa digmaan. So yung sound na ito, I believe, this is my personal conviction, whether you agree or not,
doesn't matter to me, but this is my personal conviction na yung sound of God or sound of the trumpet of God, ang makakarinig lang nito, mga mananampalataya. Yung mga namatay na kay Kristo at yung mga buhay na tayo, sila lang yung makakarinig ng trumpet. Kaya yung mga naiwan, yung mga unbelievers, yung mga unsaved, hindi nila alam yung nangyari. Hindi nila alam kung ano yung dahilan, kung bakit may ganitong katinding chaos. Magugulat sila, masusurprise sila sa nangyari. Because may mga mananampalataya na nasa radio, nasa television, nagpapatakbo ng aeroplano, nagpapatakbo ng helicopter, nagtatry ng sasakyan, nagtatry ng motorsiklo, or kung ano-ano man po yung kanilang mga ginagawa sa kanilang buhay at kukunin sila ng Panginoon sa Kristo. Amen? He's coming with a shout. Just one trumpet sound. Wala na pong panahon ng paghahanda. It is so fast. It is so rapid. In a twinkling of an eye, pagdating ng rapture. Kaya nga po ang rapture, nasabi po dyan, sabi dyan, and the dead in Christ. Sinong mauuna? The dead in Christ. Now, hindi rin ibig sabihin yan, okay, patatapusin ko muna yung dead in Christ. At si Lord, tapos na sila, ako na, hindi po. Because, just for you to know, na talaga yung rapture po is in a moment, in the twinkling of an eye. With one trumpet sound, mga kapatid. Yung dead in Christ,